at batiin ng Happy New Year! Ayan po. Today is a day that the Lord has made. Ngayon po, let us all meditate the promises of our Lord. His word is true. His word is trustworthy. Our God is faithful. This year, let's claim na lahat ng panalangin natin, na lahat ng mga kalooban ng Diyos mangyayari ngayong taon na to. Amen po ba? Amen. Before we worship our God, let's speak the promises of God. Hallelujah! Sabi mo, Panginoon, ask and it will be given. Seek and we will find. Your word is true, God. Your word is trustworthy. You are faithful, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. We thank you, Lord. We thank you. Ngayon po, mga kapatid, ang gusto po ng Diyos sa atin, let us give everything to the Lord. Lahat ng mga doubts, lahat ng mga fear, lahat ng mga anxiety, lahat ng mga alalahanin, ipagkatiwala po natin sa Diyos at panghawakan po natin ang kanyang mga pangako, panghawakan natin lahat ng kanyang salita. At tayo pong lahat ay magiging matibay. Tayo pong lahat ay magiging matagumpay. Savior of my soul. Savior of my soul. I can find in you through all my darkest moment. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you. I long to live my life an offering. Take me higher, draw me deeper. Give all to be with you. Minsan pa, awitin po natin. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and
raging seas. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. Then I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I could find in you through all my darkest moments. In you I found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. Leads me in your way. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lord, I live to worship you. My Jesus, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between the Lord and me? Lord, I live to honor you. Live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to
sa bawat isa sa amin ng mga tinawag mo, mga anak mo, na ang paglilingkod namin, Panginoon, ay hindi na nasasayang. Bagkus, Panginoon, naroon yung buwan ng puso namin na paglilingkod. At patuloy, Panginoon, sa umagang ito, linisin mo ang aming mga puso, prepare mo sa aming pagsamba, at pangkarmen kasalanan ng aming nagagawa. Linisin mo, Panginoon, ang lahat. Salamat, Panginoon, sa paglilinis. Salamat at binigyan mo kami, Panginoon, ng bagong pag-asa, bagong pag-ibig, bagong pagkatao, Panginoon, sa 2026 na ito. Patuloy mo kaming gamitin na ituloy sa iyong buwasan. Patuloy namin ipinagkakatiwala ang gawain namin ito mula simula hanggang matapos, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan mo kami sa aming kalagitnaan, tumawa ka, Panginoon, upang maranasan din namin ang presensya mo, ang kalwalhatian mo, ang kapangyarihan mo na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming pabanalin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa kapagpumpayan ito. Patuloy din pinagkakatiwala din namin ang aming Reverend Pastor Peter Viena na magpapahayag ng iyong banal na salita sa umagang ito. Bago mo sa krus ang man ang mga fresh revelation na kanyang ipapahayag. Panginoon, ikaw po ang magsasalita sa pamamagitan. Maging kami na makikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng karunungan, maunawaan namin ito. At ang paglabas namin sa iyong iglesia ay patuloy na may bahagi namin, Panginoon, sa mga hindi pa nakakilala at nakakinig ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, cover us with your precious blood at patuloy kinakasama namin ang mga discount access na Espiritu, Panginoon, ang pagmamahagi, ang tigasan ng ulo, puso, out, sakit ka ng dapat, out, Salamat, Panginoon, patuloy na ang pinagtagumpay, signs and wonder and miracles. Kaya namin ibinabalik ang taas ng maburing pagdakilang masasalamat sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah! Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Mabuti po ba ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, this past 2025, year 2025, the Lord is so good. Kahit po nagkukulang tayo, kahit nagkakamali tayo, kahit nag-fail tayo, the Lord pick us up and turn our life around. And He placed our feet on solid ground. Binigyan tayo ng Diyos ng Fear Foundation. Pinrovide niya lahat ng ating mga pangailangan. Pinagaling niya lahat ng may sakit at karamdaman. Niligtas niya po tayo sa kapamakan. Niligtas niya po tayo doon sa dagat-dagatang impyerno na tutupok sa atin kung tayo man ay hindi sumampalataya sa Diyos. Kaya sa oras po na ito, let's declare how great, how good is our God. Amen po ba? Amen! Let's sing! Let's clap! Let's shout! Let's jump! In the name of Jesus! Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you
who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Who you are. For who you are. Who you are. For who you are. You are God. When the time is right, the Lord will make all things happen. I cannot forget what you have said. When you speak the sea to free your people, I cannot forget all the battles you won. For this is the evidence of your never-ending faithfulness. Minsan pa po, I cannot forget what you have done. When you speak the sea to free your people. I cannot forget all the battles you won. For this is the evidence of your never-ending faithfulness. Come on, church, when the time is right. When the time is right, you made all things possible. When the waves will be down, your hands never let me go. This is the evidence of your never-ending faithfulness. Oh, when the time is right, you made all things possible. When the waves pull me down, your hands never let me go. This is the evidence of your never-ending faithfulness. How can I forget? How can I forget what you have done? When you speak the sea to free your people. How can I forget all the battles you won? For this is the evidence of your never-ending faithfulness. Faithfulness. Oh, when the time is right, when the time is right, you made all things possible. When the waves will be down, your hands never let me. This is the evidence of your never-ending faithfulness. Claim it by faith. Hallelujah. When the time is right, you made all things possible. When the waves will be down, your hands never let me go. This is the evidence of your never-ending faithfulness, 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 faithfulness. Let's sing. I sing of your never-ending love for me.
your never-ending faithfulness. I sing of your never-changing love for me. Kahit masaway ka, mahal na mahal tayo ng Diyos. I sing of your never-changing love for me. I sing of your never-ending faithfulness. Oh, when the time is right, you made all things possible. Claim it in Jesus' name. Your hands never let me go. This is the evidence of your never-ending faithfulness. For the last time, when the time is right, when the time is right, you made all things possible. When the waves will me down, your hands never let me go. This is the evidence of your never-ending faithfulness, 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 faithfulness. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Ang aming bayay pinupuri ka, hindi nataas, di nadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinugat. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, o Diyos. And hallelujah, hallelujah, oh, pinupuri ka namin. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah, o pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah, o pinupuri ka namin. Itong awit ng bayan para sa iyo, Panginoon. Papuri po sa ating Diyos na buhay. Mga awit, Kapitulo 33, talatang 4 hanggang 22. So, pwede po bang tayong lahat ay tumayo at igalang po natin ang pagbasa ng banal na salita. Mga awit, 33, talatang 4 hanggang 22. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maasahan ng kanyang ginawa. Ang nais niya ay katwirat katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat,
talang maririkit sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa, dapat katakutan ng buong nilikha, ang buong daigdig kanyang nilikha. Sa kanyang salita, lumitaw na kusa. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh, hindi masisira, ito'y mananatili. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip niya ay sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Di dahil sa ukbo, hari nagtatagumpay, ni dahil sa lakas, nagwagi, ang kawal, kabayong pandigmay, di na kailangan upang sa digma ay kamtin ng tagumpay. Di makakapagligtas, lakas nilang taglay. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Verse 20, tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa. Tulong na malaki at sanggalang siya. Dahil nga sa kanya kami natutuwa, sa kanyang pangalan ay nagtitiwala. Verse 22. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay makakaupo at sa oras na ito ay katulad nga ng sinabi ko po sa atin na ang katapatan ng ating Panginoon, katulad po ng sinabi ko sa inyo, ang salita ng Diyos ay tama at totoo. So nais ko pong maipakita sa atin sa tatlong bagay dito sa binasa po natin, yung karakter ng Diyos sa kanyang katapatan sa salita niya. Meron pong tatlong bagay na kung saan God's word is right and true. Paano natin makikita na tama at totoo ang salita ng Panginoon? There are three things na makikita natin sa binasa natin. Una, through creation. Sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Pangalawa, sa kanyang providence. Yung pagkalinga ng Diyos sa lahat ng sannilikha. Sa lahat ng kanyang nilikha. At pangatlo, yung kanyang salvation at pagliligtas. Tanungin ko po kayo, ito pong 2026, nasaan po o na kanino ang ating pag-asa? Lahat ng tao, umaasa. Tama po ba? Hinahanap ang pag-asa na kung saan makamtan niya ito. Magtagumpay siya sa kanyang buhay. Maranasan niya ang talagang makikita natin, masasabi natin na magandang buhay. Walang tao na nagmithi ng pangit na buhay. Tama po ba? Meron po ba? Meron po bang nagmithi sa inyo na pangit na buhay? Wala. Kahit sino, walang nagmithi ng pangit na buhay. Lahat ng tao ay umaasa ng magandang buhay. At sa magandang buhay na yan, kalakip diyan yung kalusugan, kagalakan,
kapayapaan, kasaganaan, at maging kaligtasan sa mga kapahamakan. Pero paano kaya natin makakamtan ito? Tingnan po natin yung salita ng Panginoon. Bakit tama at totoo? At paano natin makikita yung katapatan ng Diyos sa buhay natin? This 2026, nais kong makita po natin ito. Gusto ko pong makita natin sa pamamagitan ng Biblia. Huwag nating hanapin yung pag-asa na nais natin na makamtan sa mga bagay na kung saan madaling mawala. At dito makikita po natin at nabasa po natin kanina. Tingnan po natin yung kanyang creation. Sinasabi po rito sa verse 7 hanggang 12, sa iisang dako, sa verse 6, sa utos ni Yahweh nalikha ang langit, ang araw, ang buwat talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha ang buong daigdig, kanyang nilikha. Sa kanyang salita, lumitaw na kusa. Ang binabalangkas niyong mga bansa, tignan po ninyo yung binabalangkas ng mga tao na nasa iba't ibang bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira. Ito'y mananatili. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang kanyang bayang ibinukod. Tingnan po ninyo sa kanyang creation. Nalikha ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na nandito sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang salita. Nang bigkasin ng Diyos na magkaroon ng langit at ng lupa, magkaroon ng tubig, magkaroon ng lupa, magkaroon ng lahat ng mga nilikha sa loob ng 6 na araw. Lahat yan ay nangyari dahil sa salita ng Diyos. At mapapansin po natin dito na dahil sinabi ng Diyos, tandaan po ninyo, tapat ang Diyos sa kanyang salita. At makikita na ginagawa ng Diyos, sino po ang nangangalaga ng kanyang nilikha? Hello? Sino po ang pinagkalooban ng kakayahan para ingatan, bigyan ng mga pangalan ang lahat ng mga nilikha niya? Di po ba ang tao? At kapansin-pansin, sino ang lumikha sa tao? Hindi po ba ang Diyos? Kaya mapapansin po natin dito na lahat ng mga pinaplano ng tao sa loob ng mga iba't ibang bansa, may mga binabalangkas yan eh. Pero binabago ng Diyos yan. Ibig sabihin, God is in control. Hello? Hindi po tayo flood control. Amen? Hindi tayo anak ng flood control. Kundi tayo po ay anak ng may control ng lahat ng bagay. So tingnan po ninyo yun. Merong Diyos na makapangyarihan na sa isang salita lamang niya ay nangyari. Nalikha ang lahat ng bagay. Nung sabihin ng Panginoon, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Hindi po ba kamangha-mangha na makita natin na sa salita ng Panginoon ay nalikha ang lahat ng bagay? Kung ating lilimiin, kung ating iisipin, merong Diyos na makapangyarihan at alam niya ang lahat ng bagay. Pero mo nalikha ang lahat ng bagay dahil sa kanyang salita. Ngayon, asa ng pag-asa natin? Hello?
bagong taon nung nakaraan, no? January 1, binuhos ng malakas na ulan ng Valenzuela. Baha. Tama po ba? Narinig ko po yun dahil nandun ako sa nung malaman ko na bumaha, parang nakita ko yung post ni Sister Angie, please pray. Anong pagkasabi mo, Sister Angie? Pag-pray po kami. Sabi ko, praying. Nakamonitor ako mula nung makita ko yon. Kamonitor ako, nagtatanong ako, tinatanong ko kung ano. Tapos talagang pinag-pray. Pero pinakita ng Diyos sa akin ito. He is in control. Why fear? Bakit tayo matatakot? Kung ang Diyos na lumikha sa pamamagitan ng kanyang salita ay sinabi niya ganito, ganyan. Alam niyo po ba na dito pa lamang ay makikita natin na He is in control in everything. Sa lahat ng bagay. Kaya bakit natin katatakutan ang mga pangyayari na ito? Minsan mas kinatatakutan na natin ang mga bagyo. Minsan mas kinatatakutan na natin ang mga baha. Minsan mas kinatatakutan na natin ang mga bagay na nangyayari sa paligid kaysa sa Diyos na nagsabi na mangyari ang lahat ng bagay na ito sa paligid. Naunawaan po ba natin yung gustong sabihin dito? Kasi kapag naintindihan po natin that God who said na mangyari ang lahat ng ito, hindi tayo matatakot. Why? Kasi dito makikita po natin, sa isang salita lang niya, lahat ng bagay ay kusang lumabas Pero tingnan po ninyo, maging yung mga plano ng mga lahat ng bansa, nababago niya, kaya niyang baguhin. And even yung mga panukala ng tao, kaya niyang baguhin yan. Pero ang panukala ng Diyos, sabi po rito sa verse 11, ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira. Ito'y mananatili. Ibig sabihin, kapag tayo ay umaasa sa panukala ng Diyos sa buhay natin, na siyang lumikha sa isang salita niya, hindi mo masisira. Because God is faithful to His word. Tapat siya. Tapat siya. Kaya dito makikita po natin ang sabi rito sa verse 12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Tandaan po ninyo, ang taong sumampalataya sa Diyos na buhay, kahit saan ka mang bansa naroroon, mapalad yan. Mapalad ka. Pumunta ka sa ibang bansa, mapalad ka. Bakit? Kasi ibinukod tayo ng Panginoon. Why? Because we believe sa Diyos na may control ng langit at ang lupa. Amen po ba? Amen po ba? So kaya hindi na po tayo matatakot. Sabihin mo sa katabi mo, fear not. Itong 2026, fear not. Huwag tayong matakot. Amen? Huwag natin katakutan ang anumang mga nangyayari sa paligid natin. Bakit? Because God is in control. Pag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, fear not. Control ng Diyos lahat. Pangalawa, providence. So nakita na po natin yung kung paano ang Diyos na may control na sa lahat ng nilikha niya. Kaya kapag tayo po ay talagang ginawa nating Diyos ang Diyos sa buhay natin, mapalad ka. Amen po ba? So 2026, mapalad ka kapatid. Amen? Pangalawa, providence. Yung heavenly guidance o care ng Panginoon. Makikita po natin dito sa verse 13 hanggang 19. Magmula sa langit kanyang minamasdan
ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Meron pong Diyos na nakamasid ngayon. Tinitignan niya po ang bawat isa. Sabi po ng Bible, nakamasid ang Diyos. Pinagmamasdan niya ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mabuti o masama. Tinitignan niya po yan. Hello? Kaya ang Diyos po mula sa langit, alam niya po ang nangyayari. Verse 14, nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Take note, ang Diyos po ang nakamasid po, namamahala sa atin lahat. Lahat ng isip, lahat ng sinasabi natin, lahat ng laman ng puso, lahat ng ginagawa natin, God knows. Alam niya po lahat. Kaya nga wala tayong maililingid sa Diyos. Wala tayong maililihim, wala tayong maitatago. At dahil siya po ang namamahala, He is in control. Di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay. Ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pandigmay, di na kailangan upang sa digma ay kamti ng tagumpay. Di makakapagligtas, lakas nilang taglay. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hayaang sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Tignan po ninyo yung kaibahan. Lahat ng tao pinagmamasdan ng Diyos. Lahat ng tao ay alam niya kung ano yung laman ng isip, alam niya ang laman ng puso, alam niya kung ano yung sinabi natin. Yung una at huli na sinabi natin, alam ng Diyos yan. Alam niya rin yung ginagawa natin. At tandaan po natin, meron pong kaibahan. Bagamat ang Diyos, hindi po favoritism ang Diyos, pero merong favor. Kapag ang tao ay nagmamahal, umaasa sa biyaya ng Diyos, meron pong favor. Amen po ba? Tandaan po ninyo, hindi yung lakas. Katulad ng sinasabi rito, yung hari. Sabi doon, yung hari, hindi yung mga kawal niya, yung hukbo niya, ang magiging tagapagligtas niya. Hindi rin yung kanyang lakas, ang magiging, makakapagpalaya sa kanya, makakapagligtas sa kanya. Maging yung karunungan at maging salapi. Hindi rin kaya na iligtas ang tao. Pero kapag ang isang tao ay umaasa sa Diyos, sabi po rito, nagtitiwala sa verse 18, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hayaang sila'y mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Tingnan po ninyo kung paano kalingain ng Diyos ang mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Kapag tayo po ay tunay na nagmahal sa Diyos, iba ang pabor ng Diyos sa mga tunay na nagmamahal. Inililigtas niya po yan. Hindi niya hinahayaan na mapahamak. Yung lakas ng hari, yung kanyang mga tauhan, hindi yan ang makapagliligtas sa kanya. Kaya po kung tayo ay umaasa, nagtitiwala sa sariling lakas, kung tayo nagtitiwala sa sarili nating kakayahan, kung tayo ay nagtitiwala sa kapwa-tao na alam natin, ito yung maaasahan natin, tayo po yung mabibigo. Sapagkat ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng kalakasan, ng kaligtasan, ng kasaganaan, ng kapayapaan, ng kagalakan sa puso. Kapag siya po ang pinagtiwalaan natin sa buhay. Amen? Tingnan po ninyo, yung mga taong nagtiwala sa salapi, anong nangyari sa kanila? Masaya po ba? Naging masaya kaya sila?
Nakamtan man nila yung limpak-limpak na salapi na yan. Nahawakan nila. Napunta sa kanila. Pero asan sila ngayon? Tandaan ninyo, mapapahamak. Kaya nga dito, tignan po ninyo yung care ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Kapag ang tao nagmamahal sa Diyos, mahal niya rin yung kapwa niya. Amen? Pero kapansin-pansin yung taong hindi mahal ang Diyos, hindi niya mahal yung kapwa. Kasi makasarili. Kaya tignan po ninyo, sabi rito sa verse 19, hindi hahayaang sila'y mamatay, kahit magtagutom, sila'y mabubuhay. Kailanman ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Kaya brothers and sisters, kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, mahal mo rin ang iyong kapwa. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Isang pagkano, parang may nangangailangan, sa akin na lang ito eh. Hindi mo siya ilalarga. Bakit? Iniisip mo yung sarili mo. Pero kapag mahal mo ang Diyos, ilalarga mo yan. Itutulong mo yan. Ipapakita mo sa Kanya na mahal mo siya. At dumating man yung taggutom, dumating man yung kamatayan, tandaan nyo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Kasi nagkikare ang Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Pinagmamasdan niya po lahat ng tao. Kaya nga, saan po tayo umaasa? Tayo po ba umaasa sa kalakasan ng kapwa natin? Sa kakayahan ng kapwa natin? Tayo po ba umaasa doon sa ibibigay ng tao? Mga kapatid, kapag tayo umaasa sa Diyos, higit pa sa inaasam po natin kapag ikaw ay umasa sa Panginoon. Amen po ba? Because God cares to those who love Him. Pag mahal natin ang Panginoon, mahal din natin yung minamahal ng Diyos. Pag mahal natin ang ating Panginoon, mamahalin natin ang Kanyang salita. Kasi pinagtitiwalaan po natin ito. At alam natin na maaasahan natin. Bakit? Alam niyo po ba na kapag ikaw ay patuloy na minahal mo ang salita ng Diyos, lumalalim po tayo. Nagiging matatag, nagiging matibay. Yung foundation. Kaya sinasabi ng Matthew 7 verse 24, very clear, ang nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ng Panginoon, parang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ganito po, ang taong nagmamahal sa Diyos. Maliit ka lang tignan, pero malalim ang iyong pundasyon at ang pundasyon mo walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Ang pundasyon mo ay ang Diyos na nagsabi na lumikha ng langit at ang lupa, may kontrol ng lahat ng tao. Ito po yun, malalim. Sabi doon, dumating yung bagyo at unos, hindi yan nagiba. Kasi matibay yung pundasyon. Sino yon? Si Christ. Christ is our firm foundation. He is the truth. Siya yung totoo. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth. Sinabi ng Panginoon, siya yung totoo. Siya yung katotohanan. Kaya nga, kapag ang tao ay nasa katotohanan, mamahalin mo talaga ang Diyos kahit anong mangyari. Tingnan po ninyo kung gaano kalalim yung foundation. Bagsakan ka ng maraming problema. Nakatayo po ba? Sa kaliwa? Nakatayo po ba? Sa kanan? Sa likod? Sa harap? Paikot-ikot? Nakatayo po ba? Ganito po. Paano mag-care ang Diyos? Bakit? Malalim yung relasyon natin sa Diyos. Amen po ba?
Pero kapag wala kang pagmamahal sa Diyos, ang minahal mo ay yung pera, yung lakas mo, nanangan ka sa kayamanan, nanangan ka sa karunungan, nanangan ka sa kapwa mo na akala mo yun ang iyong pag-asa. Ito po ang magiging buhay natin. Ang laki po natin tignan, pero wala siyang pundasyon. Tignan po ninyo, wala pang problema bagsak. This is the fact. Totoo po. Na kung saan sinasabi ng Biblia, kapag pinaniwalaan mo ang salita ng Diyos, because the Word of God is right and true. Amen po ba? Kaya papasok po tayo doon sa salvation, yung kaligtasan, yung pagliligtas ng Diyos. Kung paano niya nililigtas ang mga nagmamahal sa Kanya at paano mo masasabing tunay na mahal mo ang Diyos. Sabi po rito, tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa. Tulong na malaki at sanggalang siya dahil nga sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Kanino pangalan? Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus. Ang pangalang Jesus. Sinasabi ng Biblia, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sinasabi ng Biblia, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makaparoroon sa maliban sa pamamagitan ko. Very clear ang scripture. Maliligtas ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Sinasabi ng scripture, maliwanag, tignan po ninyo, ang tao ay mapapahamak. Saan? Dahil sa kasalanan. Romans chapter 3 verse 23, ang tao ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, Romans chapter 6 verse 23. Sabi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit yung biyaya ng Panginoon, yung regalo ng Diyos na kung saan yung buhay na walang hanggan, yung kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo makakamtan kung sasampalataya ka sa Kanya. Kaya nga by grace, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nangaligtas sa pamamagitan ni Kristo. Ibinigay ng Diyos Ama. Tingnan po ninyo kung gaano kamahal ng Diyos ang sangkatauhan, yung nilikha niya. Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Tingnan po ninyo. God creates man. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan. Pero nais ng Panginoon na maligtas. Kaya nga yung biyaya, may biyaya. Gusto niya lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga po hindi pa pinapangyari ng Diyos yung kanyang parusa eh. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 9, na kung saan hinahayaan niya na ang tao ay magkaroon ng pagsisisi. Dahil kapag ang tao ay nagsisi ng kasalanan, tiyak patatawarin ng Diyos. 1 John 1:9. Kaya nga ang tao kapag lumapit sa Panginoon, pag nagsimulang lumapit, sumampalataya kay Kristo at sinabi mo na si Kristo ang Panginoon ng buhay natin. Romans chapter 10 verse 9 to 10. Kung ipinapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, tandaan po ninyo ito. Maraming tao naniniwala kay Jesus, pero hindi sila sumasampalataya. Magkaiba po yung naniniwala ka lang. Si Satanas naniniwala, pero hindi siya sumasampalataya. Bakit?
hindi siya sumusunod sa Diyos. Ang taong sumasampalataya ay sumusunod. Kaya tingnan po ninyo, kung ipinapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at nananalig ka ng buong puso, buong puso, na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay, dalawang nangyayari. Naliligtas at napapatawad ang mga kasalanan. Naliligtas at napapatawad ang mga kasalanan. At sinasabi rin ng 1 John 1:9, kung ipapahayag ng ating mga labi ang ating mga kasalanan, kanina ipapahayag natin na si Jesus ay Panginoon at nananalig ka ng buong puso, ngayon ipapahayag, kailangan po nating ipahayag sa Diyos, Panginoon, patawarin mo po ko sa lahat ng kasalanang naisip ko, nasabi ko at nagawa ko noon. Ngayon. At tandaan po natin, sinabi ng Biblia, kapag ikaw ay nagsimulang lumapit kay Kristo, nanalig ka, ililigtas po tayo ng Diyos. Amen? Sa Romans chapter 5 verse 8 ay maliwanag ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 8. Ipinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig kahit na tayo po ay makasalanan pa. Kaya nga, mapalad po ang mga taong tumutugon at nagbigay ng pag-asa. Yung pag-asa niya, itinuon niya sa Diyos. Tignan po ninyo, sabi rito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Brothers and sisters, God's word is right and true. Sinabi ng Panginoon yun. Ililigtas niya ang tao. Mahal niya ang tao. Kaya nga kahit na nagkasala tayo, pinatunayan pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng tao na kung saan talagang kung paniwalaan natin na si Jesus, ang tanging pag-asa natin, mararanasan po natin yung pagliligtas ng Diyos. Amen po ba? Maliwanag po yan. Pinatunayan na ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. No? Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mula sa creation at yung kanyang pag-iingat, pangangalaga, pagkikare, hanggang sa pagliligtas, pinatunayan niya sa kanyang salita. Kaya sa oras pong ito, this 2026, kanino mo hanapin ang iyong pag-asa? 2025, a lot of failure, a lot of discouragement. Marami tayong mga parang yung panalangin na hindi natupad, nangyari. Kalimutan mo yon. Ituon mo ang iyong pag-asa kay Kristo. Bakit? Sapagkat sabi ni Kristo, John 10:10, naparito ko para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Biruin yun. Sinabi ni Kristo yan. At sinabi rin ni Kristo sa John 11:25, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay. Sinabi ng Panginoon yan. At sinasabi rin ng ating Panginoon sa John 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin, ang sino mang sumasampalataya, hindi nalalakad sa kadiliman. Kaya ang taong sumampalataya kay Kristo, umasa kay Kristo, mula sa kadiliman ay inilipat na sa kaliwanagan. Kaya maliwanag ang buhay ng taong na kay Kristo. Amen po ba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung nagliliwanag. Yan. Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Bakit? Kasi si Kristo
ang tunay na ilaw. Kaya nga dito, tandaan po ninyo, isa pang matibay na ebidensya na kapag sinabi ng Panginoon na kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo, ang sabi ng John chapter 1 verse 12, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sa bugtong na anak, ay binibigyang karapatang maging anak ng Diyos. Ito pa yung kakaiba. Kapag anak, mas lalong favored. Amen? Hindi lahat ng tao na nilikha ay anak ng Diyos, kundi yun lang mga tumanggap kay Kristo. Ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito, gusto po ninyong maranasan yung totoong pag-asa. 2026, umasa po tayo sa Diyos. Sampalatayanan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Balikan po natin yung sinabi po rito sa Psalms 33, na sinabi niya rito sa verse 22, na ang kanyang panalangin, at naniniwala ako na ito rin ang magiging panalangin natin. This 2026. Sabi po ng Psalms 33, verse 22, sabi niya, ipagkaloob mo na aming makamit, o Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Hindi sa karunungan natin, hindi sa lakas natin, hindi sa kayamanan, hindi sa kapwa natin matatagpuan ang pag-asa. Sa Diyos at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Makakamtan po natin yung kapatawaran, makakamtan po natin yung kaligtasan, makakamtan po natin yung tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, tunay na kasaganaan na nagmumula kay Kristo. Amen po ba? Kaya nga ang prayer niyo, ipagkaloob mo na aming makamit, o Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Katulad ng binasa natin sa verse 8 ng Romans chapter 5. Di ba? Pinatunayan na ng Diyos yung kanyang wagas na pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo. Kaya doon yung wagas na pag-ibig gusto mong makamtan, si Kristo. Amen? Kung hinahanap natin yung pag-ibig, wagas na pag-ibig ng Diyos, at yung pag-asa na hinahanap natin kay Kristo po natin matatagpuan. Hindi tayo makakarating sa langit, lahat gustong pumunta sa langit, pero kay Kristo lamang natin matatagpuan yung tunay na daan. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. Kaya sa bawat isa po sa atin, individual, maraming tao naniniwala sa Diyos, naniniwala kay Kristo, pero hindi sumasampalataya. Gusto ko pong makita po natin kay Banito. Yung tunay na sumasampalataya ay sumusunod sa kanyang salita. Amen po ba? Why? Kasi sinabi ni Christ siya mismo nagsabi sa John 15, sinabi ni Christ, kung talagang gusto mong makamtan yung pag-asa, makamtan yung minimithi, sabi ng ating Panginoon sa John 15, sabi niya, beginning verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siya nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Hindi nananatili sa akin gaya ng sanga, ang hindi nananatili sa akin ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, iniagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, salita ng Diyos. At sabi niya,
Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. God's Word. Kanino? Kay Christ. Mga kapatid, God's Word are right and true. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Christ? Sabi niya rito sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin, sinabi ni Christ ito, sa akin, at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Verse 8 na pararangalan ng Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayo'y magiging mga alagad ko. So tingnan nyo, naging fruitful na ang buhay natin, tayo po ay alagad pa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang daming benepisyo. Kung gusto natin na ang buhay po natin ay magkaroon ng tunay na pag-asa, kay Kristo po natin matatagpuan. Manatili ka sa Kanya at sa Kanyang salita. Amen po ba? Kaya this 2026, gusto po natin na magkaroon ng mabungang buhay. Hayaan po natin, ituon mo yung pag-asa mo kay Kristo. Amen po ba? So, tandaan po ninyo, pag nangako ang Panginoon, katulad nung inawit natin, when the time is right, He makes all things are possible. Kapag nangako ang Diyos na sinabi niya ito, gagawin niya ito sa takdang panahon na itinakda ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po ba, ako po ay nangarap sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng maayos na sasakyan. Yung aircon. Ang sasakyan ko noon ay si Andar. Ginagamit ko yun sa misyon, punta ng Tarlac. Pagkatapos ng Sunday, biyahe, kasama lahat ng mga manggagawa. Nangarap ako, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng sasakyan na may aircon. Alam nyo, tumugon naman ang Panginoon. May binenta po sa amin na sasakyan. Pagpunta ko doon, kami mag-asawa, pinuntahan namin, tinignan namin. Pagtingin ko puro alikabok. Tapos flat yung gulong. Lahat ng gulong niya flat. Binenta sa amin yun ng parang 50,000. Nag-down kami ng 25,000. Tapos nung nagbibiyahe na kami, Lord, sabi ko, bigyan mo kami ng may aircon. Totoo naman, may aircon. So pinagawa ko, nagkaroon ng aircon. Pero luma. So, Lord, tumugon naman siya, may aircon. Sumunod na prayer namin, talagang, Lord, yung sasakyan namin na luma na bigyan mo po kami ng bago. May binenta ulit sa amin. Bagong luma ulit. Yung L300. Ayun ang ginagamit din. So, pinagawa din yung aircon. Kasi mainit. Talagang sira-sira din yon. So, hanggang sa nung una, basag yung salamin, tapos, basta, inayos ko. Sa madali sabi, inayos ko, pinaganda ko, hanggang sa magamit. Pero laging, dumarating yung time na, pagdala-dala ko yun sa mga probinsya, natutulog ako sa kalsada. Magdamag yun. Magdamag. Pero 2013, alam niyo po ba ang panalangin ko? 2013 na, prayer ko, kumuha ko ng picture. Pinagpipray ko, Innova Silver. Innova na silver. So, nag-ano na ako sa Toyota, pumasa naman sa Toyota. Pero dahil wala akong pang-down, hindi ako kumuha. Sabi ko, Lord, sige, magtitiis muna ako. Every pupunta ako sa sa probinsya. Lagi ako natutulog sa kalsada, nasisiraan ako ng Yung last na tulog ko yata, yung pinuntahan ako nila, Brother Jan, sa galing ako ng DRT. Natulog kami dun sa
McDo, buti na lang sa McDo kami nakaparada. Ayun. So sa McDo, eto na. Dahil sa kakapanalangin, may mga plano. Plano natin, magmi-mission tayo itong 2026. Alam niyo po ba na sa puso ko gusto kong magkaroon ng sasakyan na bago. Kasi kung laging masisira yung sasakyan ko, lagi ako matutulog sa kalsada. Ang hirap naman matulog sa kalsada. Alam niyo po ba na, sinabi ko sa kapatid ko, sabi ko, Tol, tulungan niyo naman ako na makakuha ng sasakyan. Sabi ko doon sa nasa abroad, tulungan niyo naman ako. O sige, gamitin mo yung pangalan ko. E di ginamit ko, pero hindi ko rin nagamit yun. Tingnan niyo So umasa ako doon sa kapatid ko. Parang pinapakita ng Diyos, bakit ka umaasa sa Kanya, sa pangalan niya? So hindi rin nangyari. Hindi rin yung pangalan niya ang nagamit ko. So yung kapatid ko, tumawag. Tawagan mo to. Tawagan mo siya, ganito, ganyan, ganyan. Marami akong tinawagan. Pero merong nag-iisa na talagang napaka-tiyaga. Ang tiyaga niya. Yung una, hindi na ilabas yung sasakyan dahil ang daming mga hinahanap. Tapos, nagsabi na ako, ayoko na. Kasi hindi naman nangyari ganito, ganyan, ganyan. So, umayaw na ako. Sinabi ng kapatid ko. Pagkasabi ng kapatid ko doon, nung sinabi niya, Sir, ayaw na ng brother ko. Pinuntahan ako sa bahay. Kwentuhan kami. Sir, 23, mag-open ka ng account mo, sabi niya. Mag-open ka ng account mo. At ilalabas na natin, 23. Alam niyo po ba, nag-open ako ng account? Hindi ako nakapag-open. Sasabi ko sa mga prayer intercessor, pwede po bang tulungan niyo akong manalangin na makapag-open ng account para doon sa sasakyan? 26. Punta ulit ako doon. Nakapag-open ako ng account. Pero hindi ko rin nakuha yung sasakyan. Sabi, nalungkot na naman ako. Talagang ang daming pinagdaanan. Sabi nung kasi ang prayer ko, pwede po bang tulungan niyo akong manalangin na makapag-open ng account? Yun ang prayer ko. Hindi ko naman sinabi sa kanila, pwede po bang tulungan niyo akong mag-open ng account at mailabas ko na yung sasakyan. Hindi ko nabanggit sa kanila. Hindi nangyari 26, ang lungkot ko kasi may lakad ako kinabukasan, 27. Dapat may kasal akong pupuntahan, hindi tuloy ako nakapunta kasi sira din yung L3 Hindi ko rin magamit. So, sabi niya, Sir, sa 29 na lang, ilalabas natin. So yun, gumawa ang Panginoon ng pamamaraan niya at purihin ang Panginoon. When the time is right, God will make it happen. Yung ituon lang po natin sa Diyos yung pag-asa natin. Kaya yung pag-asa ko, alam niyo po ba, nawala na kasi yung pag-asa ko kasi hindi ginamit yung pangalan ng kapatid ko. In-expect ko dahil malaki sahod ng kapatid ko Pero hindi ginamit ng Diyos. Ginamit pa rin niya yung pangalan ko na wala naman akong pera. Na kung saan nagtitiwala ako sa Panginoon na yung pangalan ko mismo ang binigay doon, hindi yung pangalan ng kapatid ko. Kaya nga doon nakita ko yung pagkilos ng Panginoon. Once na ikaw ay umasa sa Diyos, yung pag-asa mo itinuon mo sa Kanya, ibibigay ng Diyos. Manatili ka sa pangako ng Diyos. Amen po ba? May mga takot po ba tayo ngayon? Sabi ng Bible, sa John chapter 1 verse 14, sabi niya, huwag kayong matakot. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Fear not. Believe in God. Believe also in me, sabi ni Christ. Kaya sa oras pong ito, ano po ba yung kinatatakutan mo? Ano po ba yung mga kalungkutan mo sa nakaraang 2025? This 2026, ibahin mo. Ituon mo ang pag-asa mo kay Kristo. Tandaan po natin, hindi sa material
Huwag nating ilalagay yung sarili natin sa material. Ilagay po natin doon sa spiritual. Hayaan mong yung buhay mo ngayon, mas umangat ang spiritual kaysa sa material. Bakit? Sapagkat kapag tumaas ang spiritual, everything follows. Amen? Physical, emosyonal, mental, pinansyal, kapag mataas ang level ng spiritual natin, iaayos ng Diyos lahat yun. Kasi bakit? Aayusin niyang buhay natin. Dahil si Kristo, pag siyang nanahan sa atin, magiging maayos yung isip, magiging maayos yung pananalita, magiging maayos yung puso, magiging maayos yung gawa. So kay Kristo lamang natin makakamtan ito. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, hayaan po natin na patuloy tayong umasa sa Panginoon. At purihin ng Panginoon ngayon, meron na po akong ginagamit na bago sa sasakyan. Amen po ba? So yun po yung ginamit namin kahapon, galing kami sa sa Tarlac. So ginamit namin pauwi, pag-uwi dito sa Manila. Kaya purihin ng Panginoon, sabi ko nga, Lord, lahat ng mga misyon gagawin ko this 2026. Kaya sabi ko nga sa mga sa mga security, yung mga gustong sumama sa akin, sa next Sunday, sa susunod pang Sunday, sa 14, ay pupunta po ako sa Tarlac. Mauna ang Tarlac, then Pangasinan, Tarlac, Binalonan, tapos DRT, then Villasis. At hindi pa yon, may mga babalikan po tayo. Yung pinanggalingan po namin kagabi, so babalikan po natin yon. Ano bang lugar yon? Bulinaw. Yan. Bulinaw. Kasi nag-express ng kanyang damdamin na naghahanap siya para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mag-expect po tayo itong 2026. Maraming church na may pa-plant po natin ngayon sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat sinabi ng Diyos yun. Kaya maniwala po kayo, ngayong 2026, anuman po yung mga longings, mga prayers, anuman po yung ating mga nais na marating ngayon, ituon mo yung pag-asa mo kay Christ. Why? Because God's word is right and true. He is faithful in His character. At meron pong tatlong bagay na makikita natin doon. Ano yon? Sa creation, providence, salvation. Dito natin makikita yung karakter ng Panginoon. Hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos. Amen? I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. Kaya sa oras mong ito, hayaan po natin, kalimutan mo yung 2025. Ituon mo yung 2026. Ano yung gagawin ng Diyos sa iyo ngayon? Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po nating i-declare na yung katapatan ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin, kapag ka ang ating Panginoong Yesus, siya po yung pinaghari mo sa buhay mo. Sabi ng Bible, we can do it. Why? Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. So maraming promises, maraming words sa Bible na sinabi doon na ito po ay magmamanifest sa atin. Because the word of God is right and true. Because He is faithful. Kaya tapat po ang ating Panginoon. So hayaan po natin, habang inaawit po natin ang awit na ito, hayaan po natin na isipin mo na God is faithful. Sige po, habang tayo'y nakayukot nakapikit, habang inaawit ng choir ang awit na ito, patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. So ano man yung mga nakaraan natin this past 2025, looking forward this 2026,
sa gagawin ng ating Panginoon. I cannot forget what you have done. You split the sea to free your people. I cannot forget all the battles you won. For this is the evidence of your never-ending faithfulness. I cannot forget what you have done. When you split the sea to free your people, I could not forget all the battles you won. For this is the evidence of your never-ending faithfulness. When the time is right, you make all things are possible. When the waves will be down, your hands never let me go. This is the evidence Of your never-ending faithfulness. I could not forget what you have done. Mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na maging katibayan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, it is finished. Tinapos na ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, we have won the battle. Yes. Of your never-ending faithfulness. When the time is right, you made all things are possible. When the waves pull me down, Your hands never let me go. this is the evidence of your never-ending faithfulness. Sabihin po natin sa Panginoon, I love you, Lord. You, Lord, For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my hands. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, your voice. You have led me to the fire in darkest night. you are close like no Father, I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will think of the goodness. Shall we lift our hands? Let us declare God's faithfulness. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. In every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. In every
salamat sa iyong katapatan. Katulad ng sinabi mo, O Diyos, sa iyong salita, your word are right and true. And because you said it, sinabi mo, Panginoon, katulad ng iyong creation, ng iyong providence, and even, O God, your salvation, it reflects, O God, how faithful you are. Ipinapakita mo lamang, Panginoon, kung gaano ka katapat. Kaya sa oras na ito, Diyos, narito ang mga babae at lalaki na ang pag-asa ay itinutuon sa iyo. Kapatid, sa oras na ito, ituon mo ang iyong pag-asa sa Diyos, sapagkat sa Kanya natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan, kapatawaran, kaligtasan, kasaganaan, at maging ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Sa oras na ito, hayaan mong patuloy mong sabihin sa iyong puso, sabihin sa Panginoon na mula sa puso mo ay ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoon. At lahat ng mga kasalanang nagawa, naisip, na salita, patuloy nating ipahayag sa Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Romans chapter 10 verse 11. Ang sinumang nananalig sa Kanya, kailanman ay hindi mabibigo. Ang sinumang sumasampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahiya. Sinabi ng Diyos ito, kaya ituon mo ang iyong pag-asa kay Kristo. Kapatid, kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon, itaas mo ang iyong kamay at patuloy kang manalangin sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ako'y naniniwala sa iyo. Ako'y nananalig sa iyong mga ginawa Ako'y nanalig sa iyo. dahil sinabi mo, Panginoon. Dahil sinabi mo, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong creation, sa pamamagitan ng iyong providence, sa pamamagitan ng iyong salvation, pinatutunayan mo ang iyong katapatan. Kaya, Panginoon, ako po ay nananalig sa iyo. Hayaan mong sa oras pong ito, ilagak mo ang iyong puso sa Diyos at ikaw ay mamahinga. Si Jesus lamang ang katugunan. Si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang kailangan. Ang kailangan. Tagapagligtas. Tagapagligtas. At manggagamot. At manggagamot. Oh, hallelujah. Oh, siya lamang. Siya lamang. Kapatid, sa oras na ito, habang inaawit natin ito, patuloy kang sumampalataya sa Kanya. Si Jesus. Jesus lamang. Ang katugunan. Ang katugunan. Si Jesus lamang. Si Jesus lamang. Ang kailangan. Ang kailangan. Tagapagligtas. Tagapagligtas. At manggagamot.
Bilisan pa nating awitin. Itaas mo ang iyong kamay at patuloy ka magtiwala. Jesus lang. Kapatid, sa oras na ito, anumang sakit at karamdaman, meron ka. Manalig ka sa Panginoon. Ano man ang iyong panalangin, this 2026, kung ikaw ay sasampalataya, siya lamang ang katugunan. Manampalataya ka sapagkat siya ang Diyos na buhay. May kontrol ng langit at ang lupa. Tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Siya lamang. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. 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 Sa oras na ito, kapatid, ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, sino ka man, kapatid, na narito ngayon, katulad ng sinabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagmamasid. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang iyong nararamdaman ngayon. Lumapit ka sa Kanya. Ilapit mo sa Diyos ang iyong nararamdaman. Ano man sakit at karamdaman, ano man ang iyong pangangailangan, nakikita ng Diyos. Kapatid, habang tumutugtog ang piano, ang presensya ng Panginoon ay patuloy na bumababa sa ating kalagitnaan. Yes. Hayaan mong sa oras na ito ay maranasan mo siya. Sapagkat ang Diyos ay nakamasid sa iyo ngayon.
nakikita ka niya, ilapit mo sa Kanya ang iyong sarili. Yes. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough. Sa oras pong ito, patuloy mong ilapit sa Panginoon ang iyong pangangailangan. Yes, He is our Jehovah Jireh. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. With me to supply all my needs. You're more than enough. You're more than enough. More than enough. You're more than enough. More than enough. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You're more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me. Kapatid, sa oras na ito, kinatagpo ka na ng ating Panginoon. Panginoon, salamat po sapagkat mula sa langit, batid mo ang laman ng isip ng iyong mga anak. Mula sa langit, alam mo ang kanilang mga daladala sa puso. Mula sa langit, Panginoon, alam mo ang kanilang mga problema. Problema sa katawan, problema sa kanilang kaisipan, problema sa kanilang damdamin, at maging sa pinansyal. At higit sa lahat sa spiritual. Panginoon, ikaw ang nagbabalangkas ng puso ng tao. Kaya sa oras na ito, lahat ng mga narito ngayon, this 2026, ikaw ang magbalangkas sa kanilang mga kaisipan, ikaw ang magbalangkas sa kanilang puso. Lead them, O God. Direct them, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa kagandang loob mo, kami po ay patuloy na umaasa sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus, and it will manifest sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. I pray, O Lord, katulad, O Diyos, ng sinabi sa Psalms 33 verse 22, dumating nawa sa amin ang iyong wagas na pag-ibig at maranasan, Panginoon, ang pag-asa at kaligtasan na nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, naniniwala ako na tinugon mo na ang bawat isa. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah!
Jesus, ikaw ang aming sandigan! Jesus, ikaw ang aming sandigan. Aming kublihanan, katungan. Sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Aming kublihanan, kanlungan. Sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Sa oras ng kaguluhan, sa oras ng kaguluhan, sa panahon ng kalungkutan, tuwing may pangangailangan, tuwing may pangangailangan, at nasa gitna ng pag-ibig, walang ibang tahanapin, walang ibang tatawagin, pagkat ikaw, Jesus, ang aming sandigan. Jesus, ikaw! Jesus, ikaw ang aming sandigan. Aming kublihanan, kanlungan. Sa'yo kami mananahan, pagkat ikaw ay makapangyarihan. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Itaas mo ng kamay, at ito ay ikaway kay Jesus, ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw! Sumayaw! Uminda sa awitin may ganap. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi, tayong lahat ay umawi. Sa tugtugin, makalangin, ang Diyos ay tapat, Diyos ay papurihan, kanyang pangalan. Itaas mga kamay, itaas mga kamay, at ito ay ikaway kay Jesus, ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw! Sumayaw! Uminda sa awitin may ganap. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi. Sa tugtugin, makalangin, ang Diyos ay Diyos Ama. Papurihan, papurihan, kanyang pangalan. Ang Diyos ay tapat, 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 ang Diyos ay tapat. Siya'y di nagbabago, siya'y di nagbabago, siya'y di nagtatangi. Mundo man ay lumipas,
purihin